Sa kanyang panaginip, nakakita si Denji ng secret door sa isang maliit na eskinita. Nang magising siya, pumunta siya sa kanyang trabaho at sa daan, iniisip niya ang perang kanyang kinikita mula sa mga mahihirap na gawain tulad ng pagputol ng mga puno at pagbebenta ng mga bahagi ng kanyang katawan. Ngunit mayroon pa rin siyang malaking utang. Ang kanyang alaga na si Paquita ay nagsisimulang tumahol. Pagkatapos ay nakaharap niya ang isang halimaw na kamatis. Sa tulong ni Paquita, na kayang mag-transform sa isang chainsaw, tinalo niya ang halimaw. Ang matandang lalaki na nag-hire sa kanya ay nangako na babayaran siya ng malaking halaga ng pera, higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit pagkatapos ibawas ang ilang mga gastos at karagdagang bayarin, tumanggap lamang siya ng kaunting halaga ng pera. Inaalok siya ng driver ng kaunting pera kung kakainin niya ang kanyang sigarilyo, at ginawa niya ito. Ngunit pagkatapos umalis ng lalaki, iniluwa niya ito sa kanyang bibig. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang ama, galit ang matanda dahil namatay ang kanyang ama bago niya mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Binalaan siya ng matanda na kailangan niyang kumita ng malaking halaga ng pera sa susunod na araw, o magkakaroon siya ng malaking problema. Nang umalis ang matanda, nakita niya ang isang halimaw na may chainsaw sa mukha. Pakiramdam niya ay sobrang lungkot nito na hindi na siya nag-aalala kung masasaktan siya ng halimaw. Ngunit pagkatapos ay napansin niya na ang halimaw ay sugatan, kaya nag-alok siya ng tulong sa pamamagitan ng pagpapainom ng dugo sa halimaw. Matapos inumin ang dugo, sinabi niya kay Paquita na kailangan niyang tulungan siya bilang kapalit. Kinabukasan, lumaban siya sa isa pang halimaw at ibinigay ito sa matanda. Sobrang gutom siya na hindi na siya makatulog. Bigla siyang nagsimulang umubo ng dugo. Sinabi niya kay Paquita na ang kanyang ina ay may sakit sa puso na nakuha rin niya kaya umuubo siya ng dugo. Dumating ang matandang lalaki para kunin si Denji para sa trabaho ng paghuli ng halimaw. Pumunta sila sa isang walang laman na lumang gusali, ngunit hindi makahanap si Denji ng anumang halimaw doon. Bigla, isang lalaki na may malaking espada ang sumalakay kay Denji at Paquita mula sa likuran. Ipinapaliwanag ng matandang lalaki kay Denji na kahit ang malalakas na tao ay nangangarap na magkaroon ng higit na kapangyarihan at pera, kaya sila'y nakipagkasundo sa isang halimaw. Lumabas ang isang halimaw na zombie at sinabi na ang malalakas na tao ay hanggal na maging mga alipin niya para lang sa kaunting kapangyarihan. Ayaw ng halimaw na zombie sa mga ghost hunter dahil pinapatay nila ang iba pang mga halimaw, kaya inutusan niya ang kanyang mga zombie na umatake kay Denji. Malubha ang pinsala kay Denji at sinusubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga zombie at mas lalong nasaktan. Pinatay nila si Denji at itinapon sa isang malaking basurahan kasama si Paquita. Nang makapasok ang ilang dugo ni Denji sa bibig ni Paquita, nagising si Paquita. Naalala ni Paquita ang mga panahon na sila ni Denji ay nagpuputol ng mga puno. Sinabi ni Denji sa kanya na kung mamamatay siya habang nakikipaglaban sa isang halimaw, malulungkot siya na iwanan si Paquita na nag-iisa at walang makakain. Sa malaking basurahan, pinagsama-sama ni Paquita ang katawan ni Denji at pinagaling siya. Nang magising si Denji, nagtataka siya kung si Paquita ba ay ngayon na nakatira sa kanyang katawan. Nagising si Denji na maayos ang pakiramdam at nakikita ang buntot ni Paquita mula sa kanyang dibdib. Nagulat ang halimaw na zombie na makitang buhay si Denji at inutusan ng mga zombie na patayin siya. Hinayla ni Denji ang isang cable mula sa kanyang dibdib nang subukang atikihin siya ng mga zombie. Pagkatapos noon, siya ay nag-transform at naging katulad ng isang chainsaw. Tumalon siya sa zombie at sinisimulang atikihin ito ngunit itinulak siya pabalik ng zombie at nagtatapon ng mga zombie sa kanya para panatilihing ang distansya sa kanya. Patuloy na tinalo ni Denji ang mga zombie at tumalon muli sa zombie at hinati niya ito sa dalawa. Tumingin sa natitirang mga zombie, napagtanto ni Denji na sila'y mga halimaw at trabaho niya na talunin sila. Sinabi niya na kapag nagawa niya ito, hindi na siya magkakautang sa matandang lalaki. Sa umagang iyon, huminto ang isang kotse sa harap ng lumang gusali. Pumasok ang isang babae na nagngangalang Makima at dalawang lalaki at nakita ang lahat ng kalat. Humiling si Denji ng yakap at binigyan siya ni Makima ng isa. Bumalik siya sa kanyang normal na sarili at sinabi ni Makima na siya ay isang tao at hindi kontrolado ng isang halimaw. Sinabi niya sa kanya na dumating siya upang talunin ang halimaw na zombie at siya ay isang hunter na nagtatrabaho para sa kaligtasan ng publiko. Sinabi ni Makima kay Denji na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Kung pipiliin niyang manatili sa kanya, nangako siya na bibigyan siya ng pagkain. Sa tingin ni Denji, maganda ito, kaya pumayag siya. Sa kotse, kumukulo ang sikmura ni Denji dahil gutom siya. Sinabi ni Makima sa kanya na siya ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga at nais niya na laging magsabi siya ng totoo. Akala ni Denji na mabait si Makima, ngunit ngayon natatakot siya sa kanya dahil itinuturing siya nito na parang alagang hayop. Pagkatapos ay naalala ni Denji si Paquita at muli siyang nagutom.
Iminungkahi ni Makima na huminto sila sa isang rest stop para kumain. Sinabi niya na siya ang magbabayad at binigyan niya si Denji ng coat dahil wala siyang damit. Masaya si Denji dahil wala pang nagpapakita ng ganong kabaitan sa kanya kaya iniisip niya na baka mahal na niya si Makima. Sa rest stop, umorder si Denji ng noodles at sausage habang umorder si Makima ng curry noodles. Ngunit nagsisimulang maramdaman ni Denji na mahina siya dahil nawalan siya ng dugo mula sa pagiging chainsaw. Natamba siya kay Makima at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag kung bakit siya nanghihina. Tinanong siya ni Makima kung paano siya naging chainsaw at sinabi ni Denji sa kanya ang tungkol sa kanyang alagang halimaw na pumalit sa kanyang puso. Ipinaliwanag niya na buhay pa ang kanyang kaibigan sa loob niya. At iyon ang dahilan kung bakit siya amoy ng isang tao at halimaw. Masaya si Denji tungkol dito, ngunit nagsisimulang maramdaman niya na mahina siya muli at nakatulog. Sinabi ni Makima sa kanya na dumating na sila sa headquarters para sa mga hunter sa Tokyo. Habang sila'y naglalakad papasok sa gusali, ipinaliwanag ni Makima na mayroong higit sa 1,000 hunter sa Tokyo, kasama na ang mga karaniwang tao. Binigyan ni Makima si Denji ng uniforme at ipinakilala siya sa isa pang kasamahan sa trabaho na nagngangalang Akin, na nagsimula 3 taon na ang nakakaraan. Magtatrabaho si Denji kasama si Akin sa araw na iyon kaya nagulat si Denji na hindi siya magtatrabaho kasama si Makima. Lumapit si Makima at sinabi kay Denji na kung gagawin niya ng maayos ang kanyang trabaho, baka magkatrabaho sila balang araw. Habang nagtatrabaho kasama si Akin, tinanong ni Denji kung may kasintahan si Makima. Hindi siya pinansin ni Akin, pagkatapos ay dinala siya sa isang tahimik na eskinita at sinaktan siya. Sinaktan pa siya ni Akin ng ilang beses at sinabihan siyang tumigil na. Binabalaan siya ni Akin na kung magpapakita siya bukas, sasaktan niya ito muli. Sinabi niya na ang mga taong tumatanggap ng trabaho nang hindi nag-iisip ay palaging napapahamak. Kilala ni Akin ang mga taong naging hunter lamang para sa pera at hindi sila nakaligtas. Sinabi niya na ang mga may malalakas na dahilan lamang ang maaaring mabuhay sa trabahong ito. Hinala ni Akin na tinanggap ni Denji ang trabaho dahil kay Makima at inamin ni Denji na totoo ito. Habang naglalakad palayo si Akin, sinabi niya na sasabihin niya kay Makima na natakot si Denji at tumakbo palayo mula sa mga halimaw. Bigla, tumakbo si Denji patungo kay Akin at sinipa siya ng malakas. Pagkatapos ng kanilang laban, pumunta sila para makita si Makima. Nagbiro si Denji na inatake ng Nut Devil si Akin, ngunit sinabi ni Akin na hindi ito totoo. Ayaw ni Akin ng isa pang manggugulo, ngunit pinapaalala ni Makima sa kanya na iba ang operasyon ng kanilang koponan kumpara sa iba. Nagtataka si Akin kung ano ang espesyal kay Denji, at inihayag ni Makima na maaaring mag-transform si Denji sa isang halimaw. Nabalitaan ni Akin ang mga chismis tungkol dito, ngunit hindi niya inakala na totoo ang mga ito. Sinabi ni Akin kay Denji na magsasama sila sa isang bahay para masubaybayan siya. Binabalaan din niya si Denji na kung susubukan niyang tumakas, may pahintulot si Akin na patayin siya. Nagtataka si Denji kung masama ba si Makima. Ngunit sinabi ni Akin na kung ganoon ang pakiramdam niya, dapat siyang lumayo sa dito. Pinapaalala ni Akin kay Denji na magpasalamat na hindi siya sinaktan ni Makima. Isang araw, nagpunta sila sa isang misyon dahil may ulat ng isang halimaw na tinatawag na Fiend. Ipinaliwanag ni Akin na ang isang Fiend ay isang halimaw na kumukuha ng katawan ng isang patay na tao. Nakita nila ang Fiend at sinabi ni Akin kay Denji na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng halimaw para labanan ito. Nagalit ang Fiend at inatake sila, ngunit mabilis na pinutol ni Denji ang ulo nito gamit ang isang palakol. Tinanong ni Akin kung bakit hindi ginamit ni Denji ang kanyang kapangyarihan ng halimaw, at sinabi ni Denji na magiging malaking kalat ito. Gusto rin niyang tapusin ang Fiend nang hindi masyadong nasasaktan. Sinabi ni Akin kay Denji na ang mga Fiend ay parang masasamang halimaw at hindi dapat siya makaramdam ng awa para sa kanila. Ibinahagi niya na pinatay ng isang halimaw ang kanyang pamilya sa harap niya, at iyon ang dahilan kung bakit seryoso siya sa kanyang trabaho. Nang mag-isa si Denji, inamin niya na hindi niya gustong magkalat ng dugo sa mga magasin sa sahig. Sinabi niya na gusto niyang mahawakan ang dibdib ni Makima. Nagpasya siyang ito na ang kanyang bagong pangarap na mahawakan ang isang babae. Maya-maya, habang kausap si Makima, sinabi niya sa kanya na bibigyan niya siya ng bagong kaibigan na makakatrabaho nila. Ipinaliwanag niya na sila ay magtatrabaho ng magkasama para sa mga patrol. Nang makilala ni Denji ang kanyang bagong katrabaho, sinabi ni Makima sa kanya na siya ay isang Fiend. Ang pangalan niya ay Power. Nagulat si Denji, ngunit nang makita niya ang dibdib nito, nagbago ang kanyang isip at natuwa na makilala ito. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang gawin ng maayos ang kanilang trabaho o maaaring patigilin ang kanilang team. Mahirap pakisamahan si Power at sinampal niya si Denji. Gusto niya na hanapan siya ng isang bagay na maaari niyang makain dahil naglalaway siya sa dugo. Kahit na mahirap pakisamahan si Power, hindi nag-aalala si Denji dahil gusto niya ito.
ngunit hindi makahanap ng mga halimaw sina Denji at Power. Iniisip ni Power na maaaring natatakot sa kanya ang ibang mga halimaw dahil dati siyang demon. Bigla, naamoy ni Power ang dugo at tumakbo siya. Bago makagawa ng kahit ano ang sinuman, tumalon si Power mula sa isang gusali, lumikha ng isang martilyo mula sa kanyang dugo at dinurog ang halimaw. Masaya ni Power sa pagpatay sa halimaw at dumating ang isang koponan para linisin ang kalat ni Power. Sinabi ni Makima kay Power na nagdulot siya ng gulo. Kung papatayin ng isang hunter mula sa kaligtasan ng publiko ang isang halimaw bago ito mapatay ng isang normal na hunter, parang ninanakaw nila ang kanilang trabaho. At magkakaproblema si Power dahil dito, sinabi ni Makima kay Power na kailangan niyang mag-isip bago siya kumilos. Sinabi rin niya kay Denji na kailangan niyang tulungan na kontrolin si Power. Sinusubukan ni Power na sisihin si Denji sa pagpatay niya sa halimaw, ngunit sinabi ni Denji na nagsisinungaling siya. Nagsimulang magtalo sina Denji at Power kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi nagtagal, bumili si Denji ng inumin para sa kanyang sarili at nakahanap si Power ng pusa na aalagaan. Masaya si Denji tungkol sa pagkakaroon ng inumin, ngunit nag-aalala siya na baka magkaroon siya ng mas malaking problema kung magpapatuloy ang mga bagay na ito. Dahil sa kasinungalingan ni Power, magiging mahirap ang mga bagay. Sinabi ni Power na gusto niya lamang ang mga pusa at hindi niya gusto ang mga tao. Hindi rin niya gusto ang mga halimaw dahil kinuha nito ang isa sa kanyang alagang pusa, si Miawi. Hindi niya nasagip si Miawi bago siya makilala ni Makima. Iniisip niya na baka patay na si Miawi, ngunit hindi siya sumusuko. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para makuha muli si Miawi. Pagkatapos ay sinabi ni Power na kung tutulungan siya ni Denji na hanapin si Miawi, maaari niyang mahawakan ang kanyang dibdib. Nagdulot ito ng malaking excitement kay Denji at galit sa halimaw na kumuha kay Miawi. Bilang isang hunter, hindi niya maaaring balewalain iyon at nangako siyang talunin ang halimaw na iyon. Habang sila'y nagpunta para hanapin ang halimaw, sinabi ni Power kay Denji na alam niya kung nasaan ang halimaw, ngunit hindi niya ito malalabanan dahil maaaring gamitin ng halimaw ang kanyang pusa na si Miawi para protektahan ang sarili nito. Samantala, nakikipag-usap si Makima sa ilang mahahalagang tao. Nabalitaan nila na ginagamit ng ibang bansa ang mga halimaw sa kanilang mga hukbo. Tinatanong nila si Makima kung paano ang ginagawa ng kanyang koponan. Sinabi niya na may isang tao sa kanyang koponan na gumagawa ng mabuti at may isa pang tao na napaka-interesting. Sinabi niya na maaaring mag-transform si Denji sa isang halimaw na chainsaw, na sa tingin niya ay napaka-interesting. Samantala, nakarating sina Power at Denji sa gilid ng lungsod. Itinuro ni Power ang isang bahay, sinabi niya na ang halimaw na kumuha sa kanyang pusa na si Miawi ay nasa loob. Habang sila'y naglalakad patungo sa bahay, umaasa si Denji na hindi siya kailangang mag-transform sa kanyang anyo na chainsaw. Sinabi ni Power na nagkamali siya noon, bigla silang tumigil at biglang gumawa si Power ng martilyo mula sa dugo. Sinubukan siyang saktan ni Denji gamit ang kanyang palakol, ngunit siya ang unang sinaktan ni Power at nahulog siya. Hinayla ni Power si Denji papasok sa bahay at sa loob. Sinabi ng isang halimaw kay Power na hinihintay niya ito. Kinuha ng halimaw si Denji, sinabi niya na dahil bata si Denji, puno ng enerhiya ang kanyang dugo. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng tao, maaari siyang magpagaling ng mga sugat na ibinigay sa kanya ng mga tao. Itinaas ng halimaw si Denji at siniksik siya sa mukha si Denji ng ilang dugo at ininom ng halimaw ito at nagpagaling ng kanyang braso. Lumaki muli ang braso ng halimaw, ngunit hindi maganda ang lasa ng dugo ni Denji. Kaya nagpasya siya na gusto niyang kumain ng ibang tao para mawala ang masamang lasa. Pinapaalala ni Power sa kanya na dinala niya sa kanya ang isang tao tulad ng kanilang napagkasunduan. Naalala ng halimaw ang kanyang pangako, ngunit nagagalit siya dahil dinala niya sa kanya ang isang tao na may masamang lasa ng dugo. Pagkatapos ay kinain niya si Miawi, naalala ni Power nang unang makita niya si Miawi. Matapos niyang talunin ang isang oso, natagpuan niya ang isang maliit na pusa na halos patay na. Nagpasya siyang pangalanan nitong Miawi, nagplano siyang patabain si Miawi bago ito kainin. Inalagaan ni Power si Miawi at naghintay para sa araw na kayanan niyang kainin ito. Pagkatapos ay dumating ang halimaw at kinuha si Miawi. Nasaktan ng halimaw at kailangan ng dugo, sinabi niya na kung gusto ni Power na makuha muli si Miawi, kailangan niyang dalhin sa kanya ang isang tao. Nakita ni Power na kinakain ng halimaw si Miawi at sinabi kay Denji na ngayon alam na niya kung ano ang nararamdaman niya. Nang mawala ang kanyang alagang pet, si Pakita, sinabi niya na talagang masama sa pakiramdam ito. Pagkatapos ay nilunok din ng halimaw si Power, nagrereklamo siya na masama rin ang lasa niya. Nagpasya siyang kailangan niyang kumain ng ilang mga bata para makuha ang mas masasarap na lasa. Kaya lumipad patungo sa lungsod ang halimaw, nagplano siyang kumain muna ng ilang mga bata. Bigla, napansin niya si Denji na nakabitin sa kanyang binti at umiinom ng kanyang dugo.
Sumisigaw si Denji sa halimaw na ibalik ang kanyang kinuha. Bigla, hinayla ni Denji ang isang cable sa kanyang dibdib at lumabas ang isang chainsaw mula sa kanyang ulo. Nagulat ang halimaw na matuklasan na si Denji ay isang halimaw din. Ginamit niya ito para putulin ang mga braso ng halimaw at palayain ang kanyang sarili. Gumanti ang halimaw sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na buga mula sa kanyang bibig, tinulak palayo si Denji. Hinawakan ng halimaw ang lalaki mula sa kotse, nagplano na kainin siya at makabawi, ngunit narinig niya ang tunog ng mga chainsaw sa usok at nagtataka kung paano pa rin nabuhay si Denji. Natakot ang halimaw at nagtapon ng mga bagay kay Denji, sinasabihan siyang lumayo. Ngunit pinutol ni Denji ang kanyang braso at pagkatapos ay tumalon pataas at pinatay ang halimaw sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang tiyan. Samantala, ipinakita si Power na naghihiwa ng mga hayop sa gubat at umiinom ng kanilang dugo. Nang magising si Power, hawak niya si Meowie at hawak siya ni Denji. Napapalibutan sila ng mga lamang loob ng halimaw. Naguguluhan si Power kung bakit iniligtas siya ni Denji nang subukan niyang patayin siya kanina. Itinuturo ni Denji ang dibdib ni Power, sinasabi niyang gusto niyang mahawakan ito. Iniisip ni Power na katawa-tawa ito ngunit humingi siya ng paumanhin dahil niloko niya siya. Dahil ligtas na ngayon ang kanyang pusa, si Meowie, pinahintulutan niya si Denji na mahawakan siya. Ngunit bigla, naputol ang braso ni Denji, kinuha ng isang halimaw na pinangalanang Leech Devil ang kanyang braso at kinain ito. Hindi makagalaw si Power at sinabi kay Denji na hawakan si Meowie at tumakbo palayo. Sinubukan ni Denji na hilahin ang cable sa kanyang dibdib para ilabas ang kanyang chainsaw, ngunit lumabas lamang ang isang maliit na chainsaw sa kanyang mukha. Iniisip niya na baka hindi sapat ang dugo para sa isang malaking chainsaw. Iniisip ng Leech Devil na pinatay ni Denji ang kanyang kaibigan, ang halimaw. Pero iniisip niya na cute si Denji kaya nagpasya siyang palayain siya. Ngunit gusto pa rin niyang patayin sina Power at Meowie. Nang marinig ito, handa na si Denji na lumaban kahit na ibig sabihin nito na maaari siyang mamatay. Nagsimula silang maglaban at sinubukan ni Denji na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Nagawang tamaan niya ito ng isang beses, ngunit itinulak lamang siya nito pabalik. Tinutukso ng Leech Devil si Denji, sinasabi niyang masyado siyang mahina para mapatay ang Bad Devil. Bilang tugon, inatake siya ni Denji at nagawang putulin ang kanyang leeg gamit ang kanyang maliit na chainsaw. Lumalala ang kanilang labanan at nagsisimulang lumaban si Denji. Sinubukan niyang tumalon sa kanya, ngunit sinaksak siya sa kanyang dibdib gamit ang kanyang dila at tinalo siya. Bago pa man siya makain, dumating si Akin at ginamit ni Akin ang isang kapangyarihan na tinatawag na Kan upang tawagin ang Fox Devil, na mabilis na kinain ang ulo ng Leech Devil. Pagkatapos ay kinumpirma ni Akin na wala na ang Leech Devil at inutusan ng mga bagong hunter kasama niya na magsimulang maghanap ng mga nakaligtas at tulungan sila. Hinihiling ni Akin sa kanyang kaibigan na si Himno, na mas matanda at mas bihasa, na magbantay sa iba pang mga halimaw. Nagising si Denji sa isang ospital at ipinabatid sa kanya ni Akin na natagpuan nila ang kanyang nawawalang braso at kailangan lamang bigyan ito ng dugo para maibalik ito. Napansin ni Denji na tila magkaalyado si Akin at ang Fox Devil. Ipinaliwanag ni Akin na ang mga hunter ay gumagawa ng mga kasunduan sa mga halimaw upang tulungan silang labanan ang iba pang mga halimaw. Kailangan ni Akin na ibigay ang ilang bahagi ng kanyang balat sa Fox Devil bilang kapalit sa kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Denji na kunin ang ilang mga mansanas na hinihiwa ni Akin, ngunit inalis ito ni Akin. Sinabi ni Akin sa kanya na natagpuan nila sila sa pamamagitan ng panunood ng mga video mula sa mga security camera na nagdala sa kanila sa isang bahay. Ang bahay na ito ay kung saan sa tingin nila ay dating nanirahan ang Bat Devil. Natagpuan nila ang maraming dugo ni Denji doon at sa tingin ni Akin, sinubukan ni Power na saktan si Denji ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan siya ni Denji. Sa loob ng silid ng ospital, naghihintay si Power kasama si Himno. Maya-maya, binisita ni Akin si Makima sa kanilang headquarters at ipinaalam sa kanya ang nangyari kay Denji at Power. Ipinaliwanag niya na habang sila'y nasa tungkulin, napalayo sila at natagpuan ang isang bahay na may halimaw sa loob. Pinatay ni Denji ang Bat Devil, pagkatapos ay inatake si Denji ng Leech Devil, ngunit nagawang patayin ng Division 4 ang Leech Devil. Hindi sila nakahanap ng anumang laman mula sa Gun Devil. Nagpasalamat si Makima kay Akin sa pagbibigay alam sa kanya tungkol sa lahat ng ito. Nabukasan, nagising si Akin at naglinis ng kanyang sarili. Gumawa siya ng tasa ng kape at umupo sa kanyang balkonahe. Biglang narinig nila ang malalakas na pagkatok sa kanilang pinto. Nang buksan nila ito, sinira ni Power ang pinto at pumasok. Pagkatapos ay tumawag si Makima kay Akin, sinabi niya sa kanya na gusto niya na manatili si Power sa kanya tulad ni Denji. Handa na silang tatlo na magtanghalian, ngunit hindi gusto ni Power ang mga gulay sa kanyang plato at itinapon niya ang mga ito.
Pinagsabihan siya ni Denji at Akin dahil sa pag-aaksaya ng pagkain at pagiging bastos. Ngunit hindi siya nag-aalala, nagbara rin siya sa inidoro dahil hindi niya gusto ang mag-flush at gusto niya lamang maligo ngayon. Hindi masaya si Denji at Akin sa bagay na ito, pero sa palagay ni Power ay sobra lang sila sa reaksyon. Abala si Denji sa pag-aayos ng inidoro nang ituro ni Power ang kanyang dibdib at gumawa ng kilos na parang may hinahawakan siya. Sinabi niya sa kanya na tinutupad niya ang kanyang pangako at papayagan niya siyang hawakan ito. Uupo siya sa inidoro at sinabi niya na maaari siyang pumiga ng 3 beses. Sa palagay ni Denji, mabait talaga siya, pinayagan ni Power si Denji na hawakan siya, pero may kakaiba at may nahulog. Lumalabas na ito ay isang pad na ginagamit niya para palakihin ang hitsura ng kanyang dibdib. Nagulat si Denji, nagtataka kung yun na ba ang lahat. Kinabukasan, hindi siya nagnanais kumain at nagpatrolya kasama si Power, ngunit hindi siya makapag-concentrate at hindi masyadong na-excite. Sa opisina, pumirma siya ng mga papel na ibinigay ni Makima. Ngunit napansin niya na malungkot si Denji at tinanong siya kung ano ang problema. Sinabi ni Denji sa kanya na natupad na niya ang kanyang matagal na pangarap. Ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng kaligayahan na inaasahan niya. Inilagay ni Makima ang kamay ni Denji sa kanyang puso. Nagulat si Denji at natamba, sinabi ni Makima sa kanya na mayroon siyang gawain para sa kanya. Gusto niya na talunin niya ang isang halimaw na tinatawag na Gun Devil. Sinabi niya na lumitaw ang halimaw na ito sa Amerika 13 years na ang nakakaraan at walang nakakaalam kung nasaan ito ngayon. Ito ay isang napakalakas na halimaw at pangarap ng lahat ng hunter na talunin ito. Sa palagay ni Makima, espesyal si Denji at maaari niyang talunin ang halimaw na ito. Kung magagawa niya ito, tutuperan niya ang isang kahilingan. Naging masaya si Denji dahil maaari siyang humiling ng kahit ano na gusto niya. Sinabi ni Makima kay Denji na maraming tao, humigit kumulang 1.2 milyon, ang nasaktan ng Gun Devil sa loob lamang ng 5 minuto. Sa palagay ni Denji, kung gagawin niya ang kanyang makakaya, maaari niyang talunin ang Gun Devil. Sinabi ni Makima sa kanya na ang kanilang unang trabaho ay hanapin ang Gun Devil. Ipinakita niya sa kanya ang ilang bala at sinabi na ito ay mga piraso ng katawan ng Gun Devil. Ang mga piraso ay nagdidikit-dikit at kapag ito ay malaki na, babalik ito sa katawan ng Gun Devil. Nagkaroon ang koponan ng isang bagong misyon dahil may nakakita ng isang halimaw sa isang hotel. Sinubukan ng ilang hunter na talunin ito ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa palagay ng koponan, maaaring nakakain itong halimaw ng isang piraso ng Gun Devil. Pinili si Denji at 5 iba pang hunters para labanan ang halimaw na ito. Isa sa mga hunters, si Kazu, ay hindi nagtitiwala kay Denji at Power. Sinabi ni Akin sa kanya na hindi niya kailangang magtiwala sa kanila. Kung susubukin nilang tumakas sa panahon ng labanan, maaari nila itong patayin. Sinabi ni Hino na maging mabait sa mga bata, sumasang-ayon si Denji at sinabi niya na pagod siya mula sa kamakailang laban sa isang halimaw na tinatawag na Bat Devil. Gusto niya ng gantimpala kaya gumawa si Hino ng kasunduan, kung sino man ang makatalo sa halimaw ay makakatanggap ng halik sa pisngi mula sa kanya. Naging masaya si Denji, ngunit naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Makima. Nagpasya siyang hindi niya gusto ang halik mula kay Hino dahil hindi niya ito masyadong kilala. Sinabi niya ito sa kanya at gumawa siya ng bagong kasunduan na kung matatalo niya ang halimaw, bibigyan niya siya ng French kiss. Dahil dito, lalong naging masaya si Denji at nagmadaling pumasok sa hotel kung saan naroon ang halimaw. Tumatakbo ang isa pang kaibigan, si Hirakazu, kasunod ni Denji. Sinabi niya kay Denji na matagal na siyang kilala ni Hino at gusto niya ang halik mula sa kanya. Nag-umpisang magtalo sina Power at isa pang kaibigan, si Kobe, kasama sina Denji at Hirakazu. Nagtataka si Akin kung okay lang ba ang mga bagong bata. Sinabi ni Hino na hindi gaanong malakas si Hirakazu pero determinado siya at hindi gaanong matapang si Kobe pero malakas siya. Sa palagay nila, maaaring sumuko o masaktan ang mga ito sa loob ng 1 taon. Sa isang flashback, nakikita natin si Hino na unang nakilala Akin sa isang libingan. Nasaktan siya at isang lalaki na nagngangalang Kishay ang nagpakilala kay Akin bilang kanyang bagong kasamahan. Tinanong niya si Akin kung magaling ba ito at sinabi nito na sa palagay niya ay oo. Sinabi ni Hino sa kanya na siya ang ika-6 na tao na sumali sa kanyang koponan at lahat ng sumali sa kanya ay nasaktan dahil hindi sila magaling. Bumalik sa kasalukuyan, ang mga magkakaibigan ay naghanap sa room para sa halimaw. Biglang tumigil si Hino at sinabi kay Akin na paparating na ang halimaw. Lumundag ang isang kakaibang nilalang na may ulo, kamay at paa kay Kobe. Ngunit ito ay natigil sa kalagitnaan ng ere at naputol ito sa gitna ni Power gamit ang isang espada na gawa sa kanyang sariling dugo. Sa palagay ni Power, natatakot niya ang halimaw pero sinabi ni Hino na ito ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Mayroon siyang kasunduan sa isang Ghost Devil at ibinigay niya ang isa sa kanyang mga mata upang makontrol ang kamay nito.
Patuloy na naghanap ang mga kaibigan dahil hindi ito ang halimaw na kanilang hinahanap. Tinanong ni Power kung ano ang mangyayari kung masaktan ni Himno si Kobe at ipinakita ito ni Himno sa kanya sa pamamagitan ng paghawak kay Power gamit ang kamay ng Ghost Devil. Sinubukan ni Power na hawakan ito ngunit tumatagos lamang ang kanyang mga kamay dito. Nang sila ay makarating sa sunod na palapag, nakakita siya ng isang dugo na katulad ng isa na kanilang nakita kanina. Tiningnan niya ang numero ng palapag at napagtanto na sila ay nasa parehong palapag pa rin. Sinubukan niyang bumaba sa hagdan ngunit nakita siya ng iba na nanggaling sa itaas. Napagtanto ng mga hunter na may hindi tama, hinihiling ni Himno kay Kobe na gumawa ng peace sign at huwag gumalaw. Pumunta si Himno sa ibaba ngunit natagpuan niya ang sarili na nanggagaling muli sa itaas. Sinabi ni Himno na hindi pa niya nakikita ang isang halimaw na gumagamit ng ganitong mga trick. Napansin ni Aki na lahat ng mga orasan ay tumigil sa 18 minuto pasado alas 8 at napagtanto na kontrolado ng halimaw ang oras sa ikawalong palapag kaya walang makakaalis sa kanila. Masaya si Denji dahil maaari siyang matulog hanggat gusto niya. Ginaising ni Himno si Denji at sinabi sa kanya na natuklasan nila na gumagana pa rin ang tubig at kuryente. Nakarinig sila ng isang bagay sa pasilyo at natuklasan na ito ay hinaharangan ng isang nakakatakot na blob na gawa sa laman. Inaasar sila ng halimaw at gusto nitong makipagkasunduan. Gusto nitong kainin si Denji at nangakong hindi sasaktan ang iba. Lumabas si Kobe na may hawak na kutsilyo at sinabi kay Denji na hayaan ang halimaw na kainin siya. Kinuha ni Akin ang kutsilyo mula sa kanya at binagsakan siya ni Himno. Sinubukan niyang tawagan ang Fox Devil ngunit hindi ito gumagana. Napagtanto niya na sila ay hiwalay mula sa labas ng mundo. Ginamit ni Himno ang kanyang kapangyarihan ng Ghost Devil para atikihin ang halimaw ngunit lalo lang itong lumaki. Biglang nag-flip ang sahig at sinubukang saksakin siya ni Kobe ngunit pinrotektahan niya si Denji sa pamamagitan ng pagkakasaksak sa kanya. Sinabi ni Kobe na hindi siya nag-aalala kung mapapatay si Denji. Ngunit gusto rin ni Denji na patayin ang Gun Devil. Naiinis si Denji na sinakripisyo ni Akin ang sarili niya at nangako na aayusin ang mga bagay kapag sila ay nakalabas na. Hinayla ni Denji ang kanyang cord at tumalon pababa upang harapin ang Eternity Devil. Dito na rin natatapos ang Season 1 ng Chainsaw Man. Gagawa agad ako ng video kapag nailabas na ang Season 2. Maraming salamat sa panunood.